Magandang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos dahil ang Panginoon po kailanman ay hindi nagkukulang sa kanyang mga anak. Okay? So, nais ko muna magbasa ng salita ng Diyos sa umagang ito dito po sa aklat ng Matthew 7 verse 13 to 14. Sabi po dito, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Verse 14, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Okay, tayo po'y manalangin saglit. Ama naming Diyos, salamat po sa pagkakabasa ng iyong salita na amin pong pagbubulay-bulayan ngayon pong umaga. Amin pong dalangin ang iyong pangunguna ng iyong Santong Espiritu at malaya kang magsalita habang aming naririnig ang iyong salita sa umagang ito, Panginoon. Tulungan mo kami upang patuloy naming maunawaan ang salita mo at ito'y patuloy na humantong sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Salamat po. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. So ang pamagat do sa aking Biblia ay ang makipot na pintuan. So ang makipot na pintuan. Pag sinabing makipot na pintuan, mahirap pong daanan yon, no? Mahirap puntahan, no? Pagka nakita mo makipot at doon sa isa ay maluwang, mas pipiliin mo yung maluwang dahil nga madali, di ba? Madali kang makakadaan, madali kang makakarating, no? At maalwan ang iyong paglakad, hindi ka mababangga-bangga kung saan, hindi ka matitisod, hindi ka mauuntog, no? Wala kang hahawiing mga dawag, no? At hindi ka mahihirapang dumaan kapag nandun ka sa maluwang na daan. At ang sabi doon sa binasa natin, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. So yung malawak na daan ay yun po yung dinaraanan ng marami, no? Sabi ng verse 14, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang nakasusumpong niyon. So yung malawak na daan, yung malapad na daan, marami po ang nakasusumpong noon. Marami ang dumaraan doon, no? At sa dulo po noon, alam naman natin bilang mga Kristiyano, mga mananampalataya, mga spiritual leader, ay kapahamakan po ang dulo noon. Kaya nga sabi ng Panginoon dito sa ating binasa, nag-uutos siya pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sino po ba yung pintuan na yun? Walang iba kundi si Jesus Christ, ang Panginoong Jesucristo. Di po ba? Ang sabi po ng John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan at ang buhay, no? Ang katotohanan, at sino man ay hindi makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. At nung tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, tinanggap natin siya bilang ating Panginoon, tagapagligtas ng buhay natin, no? Binuksan natin ang ating puso at inanyayahan natin sa buhay natin si Jesus Christ. Nagsimula po tayong makapasok doon sa makipot na pintuan. So ang paglilingkod sa Panginoon hindi po madali, no?
Hindi rin naman sobrang hirap. Pero pag naandun ka na sa makipot na pintuan, kailangan enjoy mo yung paglilingkod mo. Enjoy mo yung journey ng pagiging anak mo ng Diyos na naandun ka na sa makipot na pintuan. No? Sapagkat alam naman natin, ang dulo po nun ay buhay. Buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. No? Ngayon tayo po ay nasa makipot na pintuan, hindi naman talaga tayo sobrang mahihirapan eh. Basta't alam natin na tayo'y anak ng Diyos. At alam natin na tayo'y sasamahan ng Diyos sa journey ng ating paglilingkod, no? Ng paglalakbay natin doon sa makipot na pintuan. No? Makipot na daan. Ang kailangan lang po mga kapatid, kailangan tayo ay naka full armor of God, no? Nandun tayo mayroon tayong buong kagayakan ng Diyos, no? Doon sa makipot na pintuan na yon, sa makipot na daan na yon. Kailangan mayroon tayong helmet ng kaligtasan, mayroon tayong kalasag, mayroon tayong tinatawag na sandata, no? Mayroon tayong tabak, no? Mayroon tayong tinatawag na sandalyas, no? Para kumbaga sa mga sundalo nakakumbat ka, no? Nakabuong kagayakan ka ng Diyos, naka full armor of God ka, upang doon sa makipot na pintuan na yon, kung mayroon man dong mga dawag, kung mayroon man dong mga nakaharang na truso na malalaki, naka full armor of God ka eh. Yeah? Hindi ka masusugatan ng mga matatalim na dawag, no? Hindi ka hindi ka maaaratan sa muka ng mga dawag doon, ng mga matatalim na damo doon, no? Dahil naka-helmet ka eh. Naka-helmet ka ng kaligtasan. Okay? Kung may nakaharang na mga truso, mga dawag, makakadaan ka. Bakit? Kasi mayroon ka pong tinatawag na tabak. No? Maaano mo yun eh, mahahawan mo yun, matataga mo yun. Kung mayroon dong truso na nakaharang, mayroon kang tabak, no? Matataga mo yun. At kapag naputol mo yun, makakadaan ka na uli, makakadiretso ka na uli doon sa journey ng iyong paglalakbay doon sa makipot na daan na yun. Ano po ang ibig ko sabihin? Sa spiritual na aspeto, ngayong tayo po ay nasa makipot na pintuan, nasa daan na tayo ng tamang landas sa daan ng Panginoon. No? Hindi po mawawala yung mga dawag, yung mga trial, yung mga problema, no? Yung mga testing ng ating paglilingkod sa Panginoon, yung mga truso na nakaharang. Pero atin po yang mahahawi, atin po yang mahahawan sa pamamagitan ng Panginoon, sa pamamagitan ng tabak sa Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. No? Mahahawan po natin yon. Kasi nga, naka full armor of God tayo. Bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, patuloy lang tayong maglakbay doon sa makipot na pintuan. Kasi alam natin sa dulo po nun ay buhay na walang hanggan. No? Enjoy lang po natin yung ating paglilingkod sa Panginoon. Enjoy lang natin yung ating ministry sa Panginoon. Enjoy lang natin yung journey ng buhay natin bilang mananampalataya. No? Hindi po batayan dito na sa nasa makipot na daan ako, napakahirap, dadaan ako ng sobrang hirap, dadaan ako ng sobrang panganib, dadaan ako ng sobrang katakot-takot na problema, katakot-takot na pagsubok. Hindi po. Kahit nandun tayo sa makipot na pintuan, na naandun na tayo sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Kasi kasama natin ang Panginoon. Nangako siya na hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. No? The more na tayo sinusubok, tinitest ng Panginoon, ay the more na lumalakas tayo. The more na
na lumalago yung ating spiritual na buhay, no? Kaya hindi tayo susuko, no? Sapagkat tayo ay tagumpay at mananagumpay dahil tayo anak ng Diyos. Tandaan ninyo, tandaan natin mga kapatid, walang anak ng Diyos na talunan, no? Lahat ng mga anak ng Diyos ay mananagumpay. Okay? Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga salita na amin pong narinig ngayon pong umaga. Alam po namin ito'y nagbigay ng hamon, nagbigay ng katagumpayan sa amin, at patuloy na naibigay namin sa iyo ang kapurihan, Panginoon. Pagpalain mo ang umagang ito, pagpalain mo ang mga pastor, even Lord yung nasa misyon, sa SOS, aming dalangin, ang patuloy na pagsama mo sa kanila, ang gabay mo sa kanila, Panginoon, ay patuloy kang mag-iingat sa kanila at patuloy silang magliliwanag, Panginoon, sa mga taong wala pang pagkaalam sa katotohanan. In the name of Jesus Christ. Salamat po dahil ikaw ang Diyos na nagpapala. Pinagpala mo rin ang aming seksyon, ang pamunuan ng seksyon sa pangunguna po ng aming presbyter at ng bumubuo ng pamunuan kasama ng mga pastor. Pinagpala mo po ang lahat, O Diyos. Salamat sa umagang ito, sa maghapong ito, Panginoon, we pray ang iyong full covering protection. Salamat po, Ama. Inaangkin namin ang tugon mo sa aming pong panalangin. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Amen.